Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to It's. Sinuspindi na po ng MPRCB itong It's Showtime. The Movie and Television Review and Classification Board o MPRCB issued today, September 4, 2023, its decision to suspend the live noontime program It's Showtime for 12 airing days. So, 2 weeks po ito. 2 weeks. 12 airing days. At sabi dito, marami pong mga viewers ang nagreklamo sa MPRCB concerning dito sa July 25, 2023 episode ng kanilang programa na kung saan itong mga host allegedly acted in an indecent manner during one of its segments, Isip Bata. The said case was referred to the MPRCB's Hearing and Adjudication Committee, which heard the case and required the respondents to submit their position papers following a procedural process. In accordance with the Presidential Decree PD number 1986 MPRCB Charter, the respondents may file one motion for reconsideration within 15 days after the receipt of the decision. Should the board's decision be adverse to the respondents' MR, they may appeal to the Office of the President within 15 days from the receipt of the decision on the MR. At ito, sinight na ng MPRCB yung nangyari mga nakaraang mga preventive suspension na naipataw dito sa It's Showtime. Noong 2010, nabigyan sila ng 20-day preventive suspension at marami pa pong mga marami pang mga warnings na ibigay dito sa noontime show. Ito yung nilist down ng MPRCB. Yung case number 1, ito yung paggamit ng salitang G-spot. Hindi na natin iisa-isahin kasi alam ko naman, napanood nyo na ito. Lalong-lalo na yung mga fan ng It's Showtime, yung mga panatiko. So yung G-spot, tapos ito pang inappropriate utterance yung salitang tinggil naman ni Bong Navarro. At meron pang mga prior warnings na naibigay itong MPRCB. Itong pagsalita ni ni Kim Chu nung Pek Shorts. At yung pagsasayaw din nung ni Kim Dueñas dyan sa Girl on Fire, na talaga namang napakasagwa na at hindi nararapat na mapanood ng mga kabataan, lalong-lalo na nung mga minor de edad. So, yan po yung inilabas ng MPRCB. Sinususpend itong It's Showtime ng 12 airing days. At syempre, marami pong mga panatiko ng It's Showtime ang nagagalit. Unfair daw. Tapos kung sino-sino mga sinisisi. At ito, si Meme. Ito, si Meme Pabebe. Nag-post ng dito yan po yung nasa ating screen. Nag-post si Private Benjamin. Ito si Vice Ganda. At kinote niya yung sinabi ni Albert Einstein. Pang matalino to It's Ang sabi doon, sabi ni Vice Ganda, in the middle of every difficulty lies opportunity. Yan yung sabi ni Vice Ganda. Tapos merong kulay black na na background. Ano ba ang ibig sabihin ni Vice Ganda rito? Sa gitna raw ng kahirapan ay mayroong oportunidad. Anong oportunidad sinasabi nito? At dito sa post si Vice Ganda, marami pong natuwa na mga panatiko. Hindi ko alam kung bakit kayo natutuwa. Parang nangyari, nauuto kayo ni Vice Ganda Bakit ko nasabing nauuto kayo? Kasi kayong mga panatiko ng It's Showtime at mga followers ni Vice Ganda, galit na galit kayo kung sino-sino sinisisi ninyo, kung sino-sino ang pinagbibintangan ninyo. Wherein ang totoo, ito real talk lang po tayong lahat. Ang totoo, sino ba may kasalanan nito? Sino ba may kasalanan nito? Ito nga, nabasa ko dito sa post ni ng Lionheart dun sa sinabing quotation ni Vice Ganda. Etong isang tulongges din. Sabi niya sa kanyang comment, #Lala Soto resign.
Ano namang kinalaman ni Lala Soto dito? Tanong ko lang, bakit mo pagre-resignin si Lala Soto? Ano bang ginawa ni Lala Soto? Ha? Ano ba gusto niyo mangyari? Hayaan lang ng MPRCB na magsagawa ng kabastusan yung inyong paboritong noon time show host na si Vice Ganda. Alam niyo, nauuto kayo ni Vice Ganda, kaya sabi ko sa inyo, nauuto kayo eh. Ang talaga may kasalanan nito si Vice Ganda. Ngayon tingnan nyo, si Vice Ganda ba pag nasuspindi, ano mangyayari? Mayaman na yan eh. Nagpo-post siya para magalit kayo. Para maging parang ang dating biktima siya. Parang ganun ang gusto niyang palabasin. Kaya siya nagpo-post ng ganyan. Gusto niyang parang anuhin yung mga kanya mga followers na biktima sila. Nagpapaawa. Nagpapaawa itong si Meme, itong si Vice Ganda. Kung tutuusin, sila ni Ion Perez, yung kanyang jowa, ang may kasalanan. Kung mawalan man ng trabaho, kung masuspend yung trabaho ng mga nandyan sa It Showtime, hindi kasalanan to ni Lala Soto, ba't bang pagre-resign din? Kasalanan ito ni Vice Ganda at ni Ion Perez. Yung dalawang tulonggis na yun ang sisihin ninyo. Nagbigay lang siya ng quotation, nauto na kayo. Nagpapabiktim. Pero kung tutuusin, siya talaga yung may kasalanan. Ewan ko ba't hindi niya maintindihan yan. Yung mga nandyan, yung mga tagahanga ng It Showtime, yung mga panatiko dyan, bakit kayo sa iba nagagalit kay Tito Soto? Ano namang kinalaman ni Tito Soto? Porke anak niya si Lala Soto, magagalit kayo kay Tito Soto? Nagagalit kayo sa EAT. Sabi unfair daw. Bakit daw nagagalit kayo kay Wally Bayola. Si Wally Bayola daw nagmura. Bakit It Showtime is suspended? Si Wally Bayola hindi. Kasi alam ninyo, ito lang kung bibilangin mo yung violation, sabihin natin ng EAT, isa pa lang yung violation niya, nagmura si Wally Bayola. Pero ito, gusto ko lang masabi sa inyo, para sa inyong kaalaman sa mga panatiko ng It Showtime. Kinabukasan, nag-sorry agad si Wally Bayola. Humingi siya ng tawad, mali. At tatanggapin niya kung ano ang parusa sa kanya ng EAT. Pinatawag itong EAT, nagpaliwanag ang EAT. Pero itong It Showtime, tambak-tambak ang reklamo ng mga tao dito sa programa nila. Kung ano-ano mga pinagsasabi na itong mga host. Pero naringgan nyo ba? Naringgan nyo ba ng sorry o humingi ba ng paumanhin itong mga host ng It Showtime sa MTRCB? O kahit dun sa mga taong nanonood ng hingi ba? Hindi. Buti pa to si Regine Tolentino nung nagkaroon ng wardrobe malfunction. Ang balita namin, kinabukasan, tumawag siya sa MTRCB at humingi ng paumanhin. Ganun naman ang gusto ng MTRCB. Mag-sorry kayo dun sa ginawa ninyo. Hindi yung ginagawa ninyo, nakakommit na kayo ng violation, nakagawa kayo ng kabastusan dyan sa live TV. Pero, ang ginagawa ninyo, imbis na mag-sorry, magpo-post kayo ng ganyan katulad ni Vice Ganda at mas lalong paiinitin yung yung ulo ng kanilang mga panatiko, magagalit dun sa ibang tao, pero kung tutusin sila may kasalanan. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo masyadong magpauto dito kay Vice Ganda. Kayo, tingnan nyo, kayo ngawa na ngawa, galit na galit kayo. Tingnan nyo yung mga puso nyo, baka atakihin kayo sa puso sa galit ninyo. Pero si Vice Ganda ba pa-relax lang. Pa-post para mas lalo kayong magalit. Nagpapaawa, nagpapa-victim effect. Pero talaga may kasalanan siya. Saka si Ion Perez. Sino pa? Ito si Bong Navarro, isa pa ring tulonggis Sino pa? Si Kim Chiu. Ayun yung mga host ng dyan kayo magalit. Tapos, pag nawalan ng trabaho yung mga staff dyan, sisisi nyo sa baka pati kay Wally Bayola, isisi nyo dito kay Tito Soto sa EAT. Anong kinalaman nila dyan?
Sisihin ninyo yung mga host ng It's Showtime na naging bastos dyan sa kanilang live airing na kanilang programa. Tapos ito, basahin ko nga yung mga comment ninyo. O, Lala Soto resign. Anong kinalaman ni Lala Soto? Ginagawa lang ni Chairperson Lala Soto yung kanyang trabaho. Kung wala naman kayong pinakitang kabastusan, di walang issue. Diba? Oo. Ang masama, isususpend kayo ni Lala Soto ng walang dahilan. Yun, magalit kayo. Doon yung pag-resignin, magsumbong pa kay Presidente Marcos. Sabihin ninyo, ito, tinatanggal kami, sinususpend kami ng walang dahilan. Yun, pwede. Pero kung ganyan, nakitang-kita naman ng buong bayan, yung kabastusan ng ginawa ng host ninyo, tapos pag-resign ninyo si Lala Soto, bakit? Pag-resign ninyo, si Vice Ganda, saka si Ion Perez, hindi si Lala Soto dahil ginagawa lang nila trabaho nila. Di ba? Wag na mag-away-away. Mga Pilipino tayo, pag-pray na lang natin si Ion at Vice at ang kanilang mga puwet. Ba naman to? Bakit mahirap si Vice Ganda sabihing sorry at di na mauulit? Mukhang may pinagyayabang pa. Tingnan nyo, buti pa itong ibang mga mga kababayan natin na iintindihan. The MPRCB is only doing their job and what is right and should be done for TV shows like Showtime because of their hosts who show inappropriate behavior on TV and even in public. Ito, mag-iiyakan na naman lahat ng mga dugyot at balahurang entitled na bading na nasuporta kay Yokaba. Naawa ako dun sa staff and crew dahil sa supsupa ng magjowa na yun, wala sila for 12 days. Sisisihin nyo pa ang MTRCB at si Madam Lala Soto. Pakinila sa mga nararamdaman yung mga panatiko ni Vice. Supsupin ba naman mga daliri sa harap ng mga bata at telebisyon Be humble and admit your mistakes. Walang mawawala kung ikaw ay hihingi ng tawad at magpapakumbaba. Ito yung wala dito sa It's Showtime. Hindi sila nanghingi ng sorry dun sa mga ginawa nila. At in fact, ang ginagawa nila nagmamalaki pa. Tapos magpo-post sa mga ganitong mga quotations para mas lalong ma-steer yung anger ng mga panatiko nila na parang ang ginagawa nila, sila nasa likod, nilalagay nila sa gera yung mga panatiko nila na nauto-uto. Sila nagpapakasaya sa likod, ang nilalagay nila sa gera yung mga panatiko nila. Sige, awayin nyo sila. Sige, tirahin nyo ng tirahin sila. Pero yung mga may kasalanan, nandun sa likod ninyo, yung mga may kasalanan. Kayo na mga tulongges, nandyan sa harap, nilalagay kayo sa harap, ginagalit kayo para magalit kayo dun sa sa ibang tao na talaga naman may kasalanan sila. Diba? Kaya medyo gumising-gising kayo. Huwag kayo magpapauto dito. Masyado nyo nang pinasikat si Vice Ganda, masyado nyo nang pinayaman si Vice Ganda. Huwag kayong basta-basta padadala sa sinasabi nito. Sa totoo lang. Huwag kayong basta-basta maniniwala. Sabi tuloy ni Tony Gonzaga, kasi di ba sabi ni Vice Ganda, nag-reinstall na ba lahat kasi doon sa Shopee, nag-reinstall na ba lahat? So para pinapatamaan niya si Tony Gonzaga. Ito naman daw ang sagot ni Tony Gonzaga, na-suspend na ba lahat? Karma is real. Yan. Ito, merong pabati itong ating mga kababayan. Happy long weekend daw. Happy long weekend daw. So, yan mga kababayan, yung nangyayari. Etong mga panatikong taga-suporta ni Meme, ni Vice Ganda at ng It's Showtime, sila yung hinaharap dun sa sa gera. Tapos ito si Vice Ganda at si Ion Perez nandun, nagpapakasarap, siguro pakapi-kape, mamamasyal pa sa abroad dyan. Tapos kayo naandyan sa gera, nilalagay kayo dyan, awayin ninyo yung mga nagsuspindi sa kanila, magpo-post ng ganito para mas lalo kayong magalit. Pero ang tutuusin, ang talagang may kasalanan, yun yung pinagtatanggol ninyo. Ginagamit kayo, nagpapauto kayo, magagalit kayo sa AAT, kay Lala Soto, kay Wally. Ano namang kinalaman nila dyan? Mag-isip-isip nga kayo, kala ko ba matatalino kayo? Nako,
kung meron man kayo nga dapat na ikagalitan dahil syempre nag-aalala kayo dun sa mawawalan ng trabaho sa loob ng 2 linggo, magalit kayo dun kay Ion Perez, dun kayo magalit kay Vice Ganda, dun kayo magalit kay Bong Navarro, kay Kim Chu, dun kayo magalit kasi kaya na-suspend ang It's Showtime dahil sa kanila. Bakit kayo magagalit kay Lala Soto? Anong kinalaman niya? Kay Wally Bayolo sa E80, ba't nung kayo magagalit? Anong kinalaman nila kay Tito Soto? Anong kinalaman nila? Kasalanan niya nung ina-idol ninyo